Cornejo ang kanilang kwento na umano'y gawa-gawa raw nitong si Bong Navarro. Inamin ng negosyanteng si Cedric Lee na napugbog nila ang aktor, pero ito raw ay dahil sa nahuli nila ito na tangkang gagahasain si Denise na susunduin sana nila para lumabas noong gabi ng January 22. Kasama raw ni Cedric ang kapatid niyang si Bernice na pumasok sa kondo ni Denise na naabutan nilang nakahiga sa kama kung saan naman nakapatong si Navarro na nakababa ng pantalon. Dalawa lang din daw sila ng isang kaibigang lalaki na nakabugbog kay Navarro na nagpupumiglas at kinailangan gamitan ng puwersa para hindi tumakas. Taliwas sa sinabi ni Navarro na nasa 6 hanggang 7 katao yung nambugbog sa kanya. Masama raw ang loob ni Denise kay Bong na itinuturing ng kuya. 2 taon na raw silang magkakilala ni Bong. Pero si Bong raw ang pilit na nakikipagkita sa kanya, taliwas din sa sinabi ng aktor na inimbitahan siya ng babae. Narito ang kanilang pahayag. That guy, who apparently was Bong Navarro, hindi ko pa alam at that time, was trying to pull up his pants to be able to run away. So me and my friend Zimmer, we were trying to pin him down to contain him so we can interrogate him or bring him to the police or ask him questions. And nakakuha ako ng duct tape. So tinali namin yung kamay niya at saka paa niya so he won't run. But his pants was still down. So hindi kami naghubad sa kanya. Una-una, hindi ko siya type. Pangalawa, kahit type ko, hindi ako ganong babae na papato lang sa ganon na hindi talaga. Actually, sobrang laking sirang tiwala yung ginawa niya sa akin eh. Yung binigyan mo na ng kabutihan, sinuklihan ka pa ng kasamaan, sinira pa yung reputasyon mo, nanganib pa yung buhay mo, ikaw pa yung mukhang suspect, na gusto ko lang paalam na kung mayroon mong biktima dito tsaka inosente, ako yun, wala nang iba. Erwin, Cheryl, wala rin daw katotohanan yung sinasabi ni Bong Navarro na nag-extort daw sila ng pera sa kanya. Sa katunayan, sinabi nga ni Cedric na ito raw si Bong Navarro yung nakikipag-negotiate pa para hindi na ituloy yung kaso at lumabas yung kung ano mga video yung nakunan sa kanya. At sinasabi nga, nag-negotiate pa raw ng 200, 300 hanggang umabot sa 1 milyon yung pagbabargain nitong si Bong Navarro. At sinasabi nga raw nila Cedric na nanatili sila ng halos 3 oras doon sa police station. Kaya naman nagtataka sila, dapat daw kung na-frame up daw si Bong Navarro, dapat daw nagwala na siya at nagsisigaw na doon. Ito ng mga kampo ni Denise at ni Cedric Lee ay handang magsampa ng kaso sa NBI bilang pagkontra dito nga sa mga sinasabi ni Bong Navarro. Erwin, Cheryl? Trish, doon sa interview ni Bong Navarro, ang sinabi niya ay kinunan siya ng video, pinaboy siya nitong grupo nga nila Cedric at kinunan ng video yung kanyang ari at may pinasabi pa sa kanya na nirape ko ang kaibigan ko. Ito ba'y naitanong nyo kung may katotohanan na ginawa nga nila kay Bong? Cheryl, ang sinabi ni Cedric sa amin nung makausap namin kanina, totoong kinunan nila ng video itong si Bong Navarro, pero kinukunan nila yung itsura nitong si Bong dahil nga ito'y ginapos nila dahil nga nagpupumiglas daw itong si Bong at gusto sanang tumakas. Tandaan natin, Cheryl, ang salaysay nitong si Cedric at si Denise, nakababa na raw yung pantalon nitong si Bong Navarro nung naabutan nila Cedric dahil nga siya ay nakapatong na dito kay Denise doon sa kama nung maabutan nila. Kaya naman nagpupumiglas daw itong si Bong at pilit itinataas yung kanyang pantalon nang makita nila Cedric, kaya daw hinabol daw nila ito, naghabulan daw sila doon sa buong kondo hanggang sa napin down na daw nila nitong isang kaibigan ni Cedric na isang 6-footer naman daw na MMA artist, kaya daw talagang malakas yung pwersa nito at saka nila naitali itong si Bong at saka lang daw nila na pahinto at nalagay sa isang corner bago nila naibaba sa tulong naman ng ilan nilang kaibigan na dumating rin. Cheryl? Trish, naitanong niyo ba kay Denise kung paano nakapunta sa kondo si Bong? Was he invited by Denise or kusa lang siya pumunta? And anong purpose kung siya inimbita ni Denise? Erwin, giniit ni Denise na hindi na inimbitahan itong si Bong Navarro. Si Bong daw ay tumawag sa kanya at nagsabing magdadala raw siya ng pagkain.
So, nagdala daw nga ng pagkain itong si Bong, itong si Denise ay nakatakda na nga umalis dahil susunduin nga siya nitong sila Cedric at yung kapatid ni Cedric Lee. At pinapaayos na raw sana niya si Bong dahil nga aalis daw sana si Denise. Kaya lang si Bong na raw yung nagpumilit na ayaw niyang umalis at nagstay na daw siya. At gumawa na raw ng advances itong si Bong. Medyo nagiging touchy na raw itong si Bong sa kanya at humahawak-hawak na raw. Kaya itong si Denise na daw ay umaayaw at pumipiglas. Kaya Bong, pero punersa na raw siya ni Bong at yun nga, at dinala na raw siya sa kwarto at napunta na nga raw sila sa kama at medyo masela na raw nga yung ibang mga nangyari. Erwin? May mga signs ba na mga pasa si Denise kung ito nga ay rape na sinasabi at may mga puwersa? Siyempre, pag rape, we all know na papalag ang babae. May mga pasaraw ba si Denise? Erwin, dun sa nakita natin kay Denise kanina, hindi natin masyadong makita dahil naka-long sleeves itong si Denise kanina at nakapantalon. So, hindi natin makita kung meron mga pasa sa mga parte ng kanyang katawan, yung kanyang braso. Hindi natin nakita dahil nga long sleeves yung kanyang suot-suot kanina at talagang balot na balot si Denise. So, hindi natin ma-check kung talagang meron siyang mga bakas ng pasa o ano mga kalmot kung sakali mang nagkaroon ng struggle sa kanila ni Bong Navarro. Erwin? Panghuli na lamang, Trish, ang tanong natin dyan ay nung na-corner nila si Bong Navarro, bakit hindi sila tumawag ng pulis kaya sa 117 para may responde? Kasi ang standard operating procedure, pag may nakawan sa bahay, may nangyari, tatawag tayo sa presinto. Bakit sila mismo ang nagbitbit kay Bong Navarro? Erwin, yan ang hindi nalinaw sa atin nila Cedric at ni Denise kung bakit hindi na sila tumawag ng pulis. Pero ang ginawa na nga lang daw nila ay dinala na lang nila kasama yung kanilang mga kaibigan, dinala nila sa police station itong si Bong, itong si Denise naman daw nung panahon na yon ay talagang nanginginig at parang natotrauma at may shock daw at kasama niya yung kapatid ni Cedric na si Bernice na talagang inaalalayan siya. Pero hindi na nila nasabi sa atin kung bakit hindi sila tumawag ng pulis. Ang binanggit lang nila ay dumiretso na nga sila sa police station para ipablatter yung nangyari. Erwin? Panghuli na lamang talaga, Trish, bakit bigla na lamang na walang mga nagsampa ng kaso? Hindi nila itinuloy ang kaso laban kay Bong Navarro kasi marami mga kababayan natin nagtatanong, dinala nila si Presinto pero wala silang isinampang kaso. Erwin, sinagot yan ni Cedric kanina. Ang sinabi niya sa atin ay humingi raw kasi ng tawad itong si Bong dito kay Denise. At ang sinabi raw ni Bong, nagmamakaawa siya dito kay Denise at sinasabi na wag na lamang daw magsampa ng kaso dahil maapektuhan nga yung kanyang pamilya, yung kanyang trabaho at yung kanyang reputasyon. At ito naman si Denise daw pumayag, sabi sana magsilbing lesson na lang daw ito para kay Bong. Kaya lang nga, nangyari na itong paglabas ni Bong sa media at inilantad na niya yung kanyang bugbog saradong itsura na parang nangyari daw ay nabaliktad yung kwento nitong pangyayari nito. Erwin? Trish, ngayong nabaliktad nga yung kwento, katulad ng sinasabi nila Denise at Cedric, ano na ang kanilang plano? Sharon, kanina ang sinasabi raw ni Denise, pag-iisipan pa daw niya kung magsasampa ng kaso. Pero itong si Cedric talagang ginigiit niya, mariin niyang sinasabi na magsasampa raw sila ng kaso sa NBI para naman daw matuwid yung kwento nitong pangyayari dito na involved nga si Bong Navarro at silang dalawa. Cheryl? Maraming salamat sa iyo, Trish Roque. Live po yan mula sa Bonifacio Global City. Samantala, nabula